lahat. Happy Mother's Day din po. Amen. Thank you po. Alam ko na po ang tatanong nyo ngayong umaga. Brother Jonathan, anong oras tayo alis? Kung tiyak ay tatanong, ano po? At salamat po sa Panginoon dahil may mga nanay sa buhay natin, ano? Amen. And I believe po na lahat po tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon na meron po tayong nanay. Tiyak kong kanina, sir, okay na? Tiyak kong kanina ay abalang-abala po tayo, ano? Para sa ating swimming. No? At isa ang tiyak, ang lahat na nag-asigasa natin, puro mga nanay. Nakikita ko yung misis ko kanina, dami mo namin naasikaso. Kung ako ang tatanungin, ilalagay ko na lang sa sako yan. At kung ano na lang madampot mamaya, pwede na. No? At napakahirap po pala maging ina. Pero sabi nga ay napaka-fulfilling naman maging nanay. Salamat po sa Panginoon at may mga nanay po tayo dito sa church. At alam niyo mga nanay, hindi man ho namin kayo mabigyan ng nararapat na para sa inyo, pero isang tiyak, deserve nyo yung karangalan na bibigay ng Diyos para sa inyo. Deserve nyo yung pagmamahal ng isang pamilya, ng isang asawa, ng anak. At sa mga young people, kung meron tayong mga nararating sa buhay, eh, huwag natin kalilimutan na may mga naging nanay din tayo. Huwag natin kalilimutan na kung di dahil sa mga nanay natin, wala tayo. Isipin na lang po natin ang isang pamilya o isang buhay na walang ina. Tulad tayo ng isang tahanang walang hagdan. They can exist, pero tulad ng mga paralitiko, mahirap. Pilitin man ng tatay na maging nanay, sa ayaw at sa gusto niya, hindi niya kaya. Pero ang nanay na magiging tatay, kaya niyang gawin. Yan po ang mga nanay. At alam niyo mga kapatid, napaka-rewarding. Napaka-rewarding na maging isang ina. Bagamat ako po ay hindi nanay, may magulang po ako at meron po akong asawa na isa na ring ina. At ikinararangal ko po yung aming pamilya. Ikinararangal ko po ang ating iglesia na may mga nanay na talaga namang kulang yung dalawang kamay sa pag-aasikasa sa atin. Kulang. At yung buhay na po nila, no? Yung naging kabuuan ng buhay natin kung bakit tayo naging tao. At salamat po sa mga nanay dahil mga kapatid, alam nyo, hindi tayo naging tao kundi dahil sa mga nanay natin. Hindi tayo naging tao. Kaya ngayong umaga po ay may mga ilang nanay po tayo nakikilalanin sa ating pag-aaral na makita natin na kung ano ba yung mga naging buhay nila. At maaaring ito rin yung buhay ng mga nanay natin na hindi natin nare-recognize, na hindi natin nakikita, hindi natin nabibigyan ng pagpapahalaga. Sabi nga natin, may mga bagay sa mundo na mas mahalaga pa kaysa sa pera. At isa na po doon yung nanay po natin. Church, tumayo po tayo lahat. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Muli po aming Ama, kami po ay dumadalangin sa inyo. Ipinagpapasalamat Panginoon na malaking biyaya mo na kami nagkaroon ng magulang na kung anong meron kami ngayon. Salamat Panginoon sa kanilang pagsasakripisyo, sa kanilang mga ginawang paghihirap para sa amin, sa pagtitiis nila o Diyos. Hindi man namin matumbas ang Panginoon yung mga ginawa nila sa amin, pero sa antiyak, nakita niyo ang Panginoon. At sa mga magulang po ng aming iglesia, lalo na ang mga nanay, Panginoon, sinasaluduhan po namin sila. Kulang Panginoon yung salitang pasasalamat para mabigyan sila ng karangalan. Kulang Panginoon yung mga resources na meron kami. Kulang Panginoon yung wisdom, yung talino, yung galing, yung husay, yung mga bagay na nasa amin kundi dahil sa mga magulang namin. At marahil Panginoon, tulad niyo po na isa naming Ama, na minsan din kayong nagkaroon ng ina, ipinagpapasalamat niyo Panginoon. Salamat po. Kaya Panginoon, ngayong umaga, makita po namin Panginoon na hindi lamang po pala dapat Mother's Day binibigyan ng pagpapahalaga ang aming mga nanay. Hindi lamang Panginoon kapag kami ay nandito pag Sunday. Kung hindi Lord, makita po namin na ang mga magulang namin
hanggang sa kami ay magkaasawa at magkaanak, sila pa rin ang aming ina. Yes. Hindi natatapos, Panginoon, yung kanilang responsibilidad para sa amin. Salamat pong patuloy, napakabuti niyong Diyos. Lord, pagpalain niyo po ang mga nanay ng aming iglesia, maging yung mga nanay namin sa laman. Kayo po ang aming dinadakila. Kayo ang siyang mangunang Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Pakawag po na po tayo. May mga ilang bagay po tayong pag-usapan ngayong umaga, mga kapatid. Ano po, at siguro po ay hindi natin tatanggalin yung salig natin doon sa may virtuous woman. Na lagi nating napag-uusapan, na lagi nating nakilala na po natin sa ating mga pinag-aralan. At ang isang tahanan na walang ina, ay parang tahanan na walang hagdan. Kumbaga, kahit na ano gawin mo, walang direksyon. Ang tahanan po na walang ina, hindi siya tatawaging tahanan. Pwedeng bahay. Pero ang isang pamilya na walang ina, hindi siya pwedeng tawaging tahanan. Mahirap po na isang pamilya ay wala pong ina. At papalad po tayo, mga kapatid, dahil yung mga nanay nyo nandyan po. Nandyan yung mga nanay nyo. Salamat po sa Panginoon dahil yung mga nanay po natin, nakita nyo po, hindi na nakakabili ng para sa kanila, sa sarili nila. Inuuna po tayo. At may mga ilang nanay po tayong pag-uusapan this morning na makita po natin yung tatlong bagay na nais ipakita sa atin ng Diyos ngayong umaga. Number 1, women of character are honored. Women of character are honored. Tignan po natin, 2 Kings chapter 4. Kung may Bible po kayo dyan, ay 2 Kings chapter 4. Verse 13. 2 Kings chapter 4. Verse 13. And he said unto him, say now unto her, behold, thou hast been careful for us with all this care. What is to be done for thee? Wouldest thou be spoken for the king, or to the captain of the host? And she answered, I dwell among my own people. Ito po yung kwento ng Shunammite woman. Kung natatandaan niyo po yung Shunammite woman, si Elisha ay nagpupunta dun sa Shunem. From time to time na nakikita siya nung babae, nakikita siya, nagbibisitation, nangangaral, nagtuturo doon. One time na nakita nung Shunammite woman, itong si Elisha, pinakain niya ng tinapay. Itong si Elisha, from that on, ang nangyari, from time to time, nagagawin po doon itong si Elisha, ay mga kapatid, pinakain na. Araw-araw at lagi, nitong Shunammite woman, itong si Prophet Elisha. Sa madaling sabi, ang mga babae po pala talaga, o mga nanay, talagang maasikaso. At ang isa dapat pala na nare-recognize natin, yung mga nanay natin na mayroong pagpapahalaga sa mga lingkod ng Diyos. Dahil hindi ho lahat ng mga nanay ay may kinikilalang Diyos. Kaya mga kapatid, mga young people, pasalamat po tayo dahil ang mga nanay natin, Kristiyano rin. Kristiyano rin. At alam nila yung turo sa atin, alam nila yung pagpapahalaga sa mga lingkod ng Diyos. Kaya nung from time to time na itong si Elisha ay nagpupunta doon, na pinakain siya, itong great woman pa nga nakalagay sa Bible Diba? Great woman. Bakit siya naging great? Kasi hindi po siya nasatisfied na ang ginagawa lang nung siya na may tuman doon sa may lingkod ng Diyos ay pakainin si Elisha. Alam niyo po ba ano ginawa pa sa kanya? Verse 10, let us make a little chamber, I pray thee, on the wall. And let us set for him there a bed, and a table, and a stool, and a candlestick, and it shall be when he come to us, that he shall turn in title. Ibig sabihin, hindi pala na-satisfied itong Shunammite woman na basta papakainin lang itong si Elisha. Ang nakakatuwa po, itong Shunammite woman, naisip pa niya na ipagpagawa ng chamber bilang lingkod ng Diyos itong si Elisha. Mga kapatid, ay napakasarap po sa isang magulang natin na makikita natin. Kaya huwag niyong kinukontra kapag may mga gagawing paglilingkod sa Panginoon. Amen. Itong si Mister, nagtatampo dun sa asawa, bakit na lang daw puro sa church, puro si pastor? Magtampo kayo kapag hindi na ho paglilingkuran sa Panginoon ang ginagawa. Amen. Makita natin na itong Shunammite woman,
Hindi pala sarili lang niya yung iniisip niya. Mga kapatid, kung ako tatanong niya, bakit ko gagastusin sa Elisha? Di ba? Kaya nga nung tinanong sa kanya, bakit ba ginagawa mo sa akin ito? Sabi nitong si Elisha, kaya sabi niya, say now unto her, behold, thou hast been careful for us with all this care. Bakit pa ginagawa mo sa akin to? In a natural way, disenyo pala ng mga babae na talagang mag-asikaso. Disenyo ng mga babae. Tignan po natin ang mga side ng mga lalaki. Nakakapag-asikaso din naman tayo, di ba? Pero mahirap sa isang part ng lalaki, yung talagang disenyo ng mga babae. Mahirap po. Ako, kaya ko pong maglabi. Pero hindi ako lagi naglalaba. Kaya ko pong mamlatsa. Pero mga kapatid, pagdating ko sa pag-aalaga ng bata, mas gusto ko magprito na lang na naka-shade o kaya naka-long sleeve at naka-helmet. Sa takot ko sa pagpiprito kaysa mag-alaga ng anak. Ang hirap po. Kaya alam nyo, sikreto nitong Shunammite woman. Kaya pala niya po ginagawa, deserve lang ni Elisha yung paglilingkuran na para sa kanya. Kaya ang mga babae, deserve lang ho pala talaga na sila yung nag-aasikaso at deserve naman ng mga babae na nare-recognize sila. Amen. Diba? Mga anak, mga kapatid, mahirap po na maghapon yung mga magulang natin, lalo na yung nanay natin, yung puro nag-asikaso. Samantalang tayo nandoon sa may sala, kukuya-kuya ko, nag-iintay ko nakaluto na ng pagkain. Di ba? At magagalit tayo kapag yung gusto natin hindi nasunod. Nagtatampo tayo. Rich! Abe, di ba? Katanda-tanda na, hindi pa nagmarunong mag-urong. Hanggang ngayon, nagdadabog pa rin. Nagsisimangot. Samantalang yung ina, sabi ko nga sa inyo, nando sa may bahay, asikaso ng asikaso, nagkakanda paso yan, sila nauulingan, di ba? Sila ang nahihirapan. Pinakapahinga po ng misis ko sa bahay, nanonood ng TV. Habang nanonood ng TV, nagtitiklop ng damit. Kahapon nung naglilinis ako dyan sa church, may dumaan po na kaibigan ko. Sabi sa akin, bakit ba ganun yung misis mo? Nung meron daw siyang nakakwentuhan ng taga dyan sa labas. Sabi raw sa kanya, bakit ba ganun yung misis ko? Paano ganun? Yung misis ko raw po hindi marunong makipagkapit-bahay. No, hindi makisalamuha. No, hindi makisalamuha. Hindi po ako nag-react. Siya mismo ang sumagot, yung kausap ko. Sabi raw niya dun sa kausap niya, para ikaw magsalita ka na hindi marunong makisalamuha yung tao, puntahan mo sa bahay. Puntahan mo sa bahay, sabi raw niya dun sa kausap niya, para malaman mo. Mas gugustuhin na ikanyan yung nag-aasikaso dun sa bahay kaysa nakikipagchismisan. Women of character are honored. Ang na-recognize mga kapatid ni Elisha, yung Shunammite woman, hindi yung asawang lalaki. Bakit? Kasi yung Shunammite woman ang gumawa ng para dun sa lingkod ng Diyos. Mas gugustuhin nun namin sa bahay na kami magpunas-munas. Ang totoo po, sa bahay ang daming trabaho. Kaya mga young people, huwag kayong pakit na pakit, nakigala ng gala. Tapos magpo-post kayo sa Facebook, nagpupunta kayo sa ganito. Sandamak mo pala orungin sa inyo. Papogi ng papogi. Take this as a challenge. Pag nag-asawa ka, you will learn what I am saying. At kung hindi ka pa sa stage na may asawa ka ngayon, pag-aralan mo na. Kasi yung mga hindi mo ginagawa nung binata't dalaga ka, magagawa mo pag may asawa ka ng pamilya ka. Thou hast been careful for us with all this care. Bakit ba ginagawa mo sa akin to? Sabi nila, hindi tayo sa lingkod siya ng Diyos. Ginagawa din naman niya sa asawa niya eh. What is to be done for thee? Kaya nga sabi nila siya, dahil ginagawa mo to sa akin, ano ba ang pwede kong isukli, igawin para dun sa ginagawa mo sa akin? Hindi tayo sa lingkod ng Diyos. Wouldst thou be spoken for the king? May gusto ka bang ipasabi sa hari or captain of the host? And she answered, yung Shunammite woman sumagot, ano sabi po niya? I dwell among my own people. Sa madaling sabi, ito pong Shunammite woman, walang hinihinging kapalit. Amen. Hindi nagdedemand mga kapatid.
Kaya ang mga nanay natin, bagamat hindi nagdedemand sa atin, abay mahiya naman tayo. Tama po. Hindi ba? Galing tayo sa kainan, hindi mo lang naalala na mag-uwi. Kaya hindi na pinasuntinig. Di ba? Naipagpalot sana ng pansit na may mga lulugulugo na repolyo tsaka pinagpigtas-pigtas na carrot. Yung aso naalala, yung nanay hindi. Tayo dyan. Ano sabi nung Shunammite-man? And she answered, I dwell among my own people. Maganda ang karakter ng babae. Sa madaling sabi, hindi siya sira doon sa lugar nila. Hindi siya kinaiinisan, hindi siya may pere. Kaya eh. Hindi siya kinaiinisan, hindi siya kinaiingitan. Kasi ang mahalaga dun sa babae, yung karakter niya. Kaya na-recognize mga kapatid, yung woman, kasi dun sa ugali niya. Hindi ba? Hindi maganda bahay mo, mas maganda ugali mo. Hindi ba? Ikaw tutusin po, may bahay tip na maganda itong Shunammite-man eh. Lahat mga kapatid, tatandaan natin, hindi lahat ng bagay na maganda ay tama na. Pero mas maganda sa pinakatama yung maganda ugali. Tama. Hindi ka naman mag-aasawa, di ba, na dahil maganda lang eh. Oo, tama yan. Eh pag nagugutom ka na, hindi ka mabubusog sa ganda. Di ba? Kaya ako, hindi ko pinagpilitang ligawan si Angel Oxin. O, natawa kayo. Pero nakuha ko na ang prinsesa ng General Santos. I dwell among my own people. Kaya dun sa may kausap ko kahapon, siya na rin yung sumagot. Kung gusto mong makilala yung asawa ni Jonathan, punta mo sa bahay. Hindi ho sa drama mga kapatid. Alam ko ang buhay ng mga nanay dito na maraming anak. Mas priority nila yung pamilya kaysa sa makipagchismisan. Mas priority nila yung mga trabaho sa bahay kaysa gumala. At minsan gagala yan. Alam mo yung oras? Parang may rollerblade ang mga paa yan, hindi pwedeng mabagal at, di ba? Alam nyo mga kapatid, napakapalad natin. Dahil may mga ganyang klase tayo